Magandang araw po mga ka-stroke. Ayan. Kung ang inyo pong kamay ay wala pang galaw, ay mabibigyan ko po kayo ng tips. At ito po ay makakatulong para mapagalaw. At kung gumagalaw na naman siya ng konti-konti, ay makakatulong din ito para mapalakas ang inyong kamay at madagdagan pa ng galaw. So ipapakita ko po yan at samahan niyo po ako hanggang sa uli. Ayan, sasamahan niyo ako. At kung bago ka pa lang po sa akin channel, please like at subscribe at inyo ring hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. Banyo, maligo ko. Kung bago pa lang sa kanya, subscribe. Ang first step po na gagawin natin, una, ipatong ang kamay sa lamesa. Ayan. Kung wala pa siyang galaw, ayan, ganyan, wala siyang galaw. Ipatong po natin ganyan. Bukas sa mga daliri, open all your fingers. Ayan. At ating ititwist siya, ititihayan natin gamit ang malakas na kamay. Ganyan po. Ayan. Tutulak po at ibabalik. Ulit-ulit po natin gawin yan. Kahit mga 20 beses, pag ganyan-ganyan, ayan. Atin pong ikot ng ikot kung wala pang siyang galaw. Pwede rin po ito, yung sa kukunti pang galaw, yung babagya pag gumagalaw, ay pwede rin po yung natin gawin yan. Ayan. Para po makapag-circulate ang dugo dito po sa forearm, pupunta sa utak. Ayan. Ganyan po. Ulit-ulit po. Ayan. Nag-twist po rin ang kanyang mga litid at saka mga ugat. Ayan. Ulit-ulit po natin gawin yan. Ang pangalawa, ay ganito pa naman po ang gagawin natin. Hahawakan natin lahat dito. Ayan. Tapos ititingala natin siya. Ganyan. Yan natin gawin yan ng kahit 20 beses. Ganyan. 20 times natin gagawin yan na 3 sets din. Kada 20 times, pahinga. Tapos, ulit-ulit, 20 times ulit. 20 repetition. Ayan. Ganyan. Tapos, ang thumb po, ay bukod pa rin po ang thumb. Ayan. Ayan. Kasi po ang thumb ay naka-iwalay sa 4. Ayan. Ayan. Ganyan po. Ulit-ulit din po. 20 repetition per set and second and third. Tatlong ulit po. Ayan. Ganyan rin po natin ng ganyan rin. Ayan. Mapapansin nyo po dito sa forearm, meron po siyang reaction. Ayan. Gumagalaw po siya. Ayan. Makakatulong siya para mabigyan siya ng galaw. Ayan. Bukod po sa thumb kasi hindi po napapasama ang thumb eh. Ayan, ganun po. Pangatlo po ay ganito po. Gagamitin po natin ang malakas na kamay. Nakaganito po siya. Ayan, parang kinakalmot po siya. Kapag ganyan. Ayan, pababa po. Ayan, ganyan. Ulit-ulit din yan. Hanggang sa mangitim ang inyong kuko. Ayan. Ayan. Hindi nyo pong kakayurin na libag. Ayan. Pero kung meron kayong brush na suklay o kaya kahit na ng suklay, ay pwede nyo siyang suklayin na papaganyan, pababa pong ganyan. Pero pagkakamay, nakaganyan po. Ayan. Ayan. Mas maganda sana kung brush yung gagamitin. Ayan. Makakatulong din yan para mabuhay ang kanyang nerve. Ayan. Ganyan. Yung pong mga gatel kasi niya, yung pong ating gigisingin po natin yon. Ayan. At yung daloy ng dugo niya para makapag-circulate na maganda,
pupunta sa brain at mabigyan siya ng galaw. Mas maganda sana kung brush. Ayan, ganyan. Pang-apat, ayan. Ayan, dito po. Ito po, forearm. Ito pong may litid po dito. Ayan. Yun pong kakapain. Ayan. Ayun po, ayan, ayan. Yung humihiwalay po yun, yung kumakaptil. Ayan, dito. Ayun, ayun, o. Ayun, o, gumagalo siya. Ayun, o. Pipisilin nyo po yun. Ayan. Pipisilin nyo po. Ayan, ang ulit-ulit din. Ayan, hanggang dito po. Ayan, dito. Ayan, o. Ayun, o. Ayun. Ulit-ulit po yung pisilin. Ayan, matagal po. Ayan. Pati po sa kabila. Ayan. Dito naman po. Ayan. Tingnan nyo po ang aking daliri, ha. Ayan, o. Nagkakaroon po siya ng movement pag pinipisil yan. Pag wala pa siyang galaw. Ayan. Ulit-ulit nyo rin po pisilin. Ayan. Ulit natin gawin yan. At unti-unti siyang gagalaw. Ngayon, pag nabigyan na siya ng galaw, gumagalaw-galaw na siya ng konti, ay ulit-ulitin lamang natin ang mga exercise na yan. At talaga makakatulong siyang gumalaw. Yun po mga exercise na yun na pinakita ko po sa inyo, ay malaki po talaga ang may tutulong yan para mabigyan ng galaw ang hindi gumagalaw. Ayan. Yung kamay sa kamay, ayan. Especially sa mga daliri, ayan, makakatulong siya, may gagalaw natin ng ganyan. At ang kamay ay may i-stretch na natin ng ganyan. Kahit paunti-unti, dandaan, mabibigyan siya ng galaw. Pag pinipisil dito at ginawa natin yung ganyan, ayan, gawin natin yan ng paulit-ulit. Kahit na siya gumalaw na ng konti, ay gawin pa rin natin ng paulit-ulit. At talagang malaki ang may tutulong niya sa paggalaw. Sapagkat yan po ay isa sa akin na nagpagalaw din yan at sa tulong naman po yan ni Mr. Dio Cayetano. Ayan. Siya po nagturo sa akin yan at talaga namang nabigyan ng galaw ang aking kamay. Ngayon, pag-usapan natin ang mga nagbago sa ating physical na aktibidad. Ayan, maraming nawala, di ba? Kagaya ng sexual drive, sex drive, at saka ng yung libido, especially sa mga lalaki. Ayan, isa ito sa kanilang dinadamdam din eh. Ayan, masakit din to sa isang lalaki, lalo pat bata ka pa. Ano, wala ka pa naman, hindi ka pa naman senior, lalo na sa mga 48 pababa. Ayan, tapos nawala ang libido, ang sex drive. Namatay ang pipino. Pero yon, talagang karamihan, hindi ko naman sinasabing lahat ay talaga naapektuhan. Pero karamihan sa na-stroke ay talaga namatay ang sexual drive. Yung sex drive nawala talaga. Sabihin na, nawala libog talaga. At saka yung erectile ay nawala. Ayan. Hindi tumitigas ang pipino. Ayan. Ngayon, may babalik pa natin ito dahil yan po ang kalimitang itinatanong ko rin sa doktor. Ngayon, ang sabi naman ng doktor ay kasi yan ay talagang bumabalik din. Nabalik din naman, kanya nga lamang ay depende rin po yan sa kondisyon ng ating katawan. Ayan. Na bagamat ikaw ay na-stroke ay may kanya-kanya tayong kondisyon ng katawan, hindi pare-pareho. Merong mahina at meron ding malakas. Ayan. Pero dahil nga sa tayo na-stroke, kaya namatay yon. Pero yun naman, ay kagaya na sa akin, amin ko, ang sa akin talaga ay nawala din. Pero bumalik din nung ako'y nakasurvive. Nung unti-unti ako lumalakas. Pero nung ako'y lumakas na ako'y nakakalakad na, gumagana na lahat ang aking kamay, paa, wala pa rin akong sexual drive. Hindi pa rin nagagalit ang pipino. Yan. Pero simula nung binago ko ang lifestyle, yan ang isa. Kailangan baguhin natin ang lifestyle. Kailangan na kumakain ka ng mga masusustansyang pagkain talaga, na angkop talaga sa iyong pagkaka-stroke. Ayan, dapat mas more ka sa mga gulay at saka sa prutas. Kagaya ng strawberry. Ayan, ganyan mga berries. Ay tumutulong yan para madagdagan ang aksyon ng ating pipino.
At ang isa pa ay yung kailangan dapat hindi ka na nai-stress. Kailangan na mapanataga ngayon loob mo, maliwalas ang loob mo, yung tanggap mo nga kung lahat ng mga pangyayari sa iyo. Kailangan matanggap mo yon. Ayan, kailangan nakarelax ka at dapat nakukumpleto sa oras ang iyong tulog. Ayan, malaki ang may tutulong yan para mabigyan ng galit ang pipino. At mahalaga din ang ehersisyo, ang regular na exercise. Ayan, lalo na sa umaga, tapos inuulit natin sa hapon. Kailangan kasi ikaw ay pawisan at dapat nagsisirculate lagi ang dugo mo. Sa umaga pa lang na pagkagising mo ay mag-circulate agad siya na maganda sa pamamagitan ng exercise. At yan naman ay sinabi rin sa akin ng mga eksperto, kagaya ng mga doktor at mga psychiatrist din. Ayan, so kailangan din ng exercise at saka yoga. Ayan, yung kailangan naka-meditate ka, inhale, exhale, lagi ka nagko-concentrate, ganyan. Tapos wala kang stress. Tapos may regular exercise ka, kumakain ka ng healthy food, mga gulay, mas more sa gulay, at saka sa prutas. Kagaya nga ng mga berries, ay dyan, mag-uumpisang magalit ang ating pipino. Ngayon, masama ba makapag-sex after stroke pero survivor ka na, di ba? Masama ba? Tinanong ko rin po yan sa doktor at ang sabi, ay hindi naman. Ayan. Kahit nga yung kung ikaw ay may lakas, yung 4 to 6 days na iyong pahinga, ay pwede kang makapag-sex. Ngayon, ang tatanungin lang diyan ay kailangan yung kondisyon ng iyong puso. Ayan. At saka yung puso, yung iyong paghinga, yan. Depende rin sa kondisyon nun. At depende rin nga sa kondisyon ng katawan. Bagamat halimbawa na ibalik na natin ang mga bagay na yun, nagawa natin ang perfect yun, ay mabibigyan natin ng libido ang ating katawan at magkakaroon tayo ng sex drive. Ayan. So, malaki may tutulong noon at hindi po masama makapag-sex na ikaw ay recovery na. At mahalaga din ang communication sa puso. Heart to heart, pakikipag-usap sa asawa. Maganda rin yung kayo ay nagkakaintindihan, meron kayong komunikasyon, pinag-uusapan ang mga bagay na ito. At malaki ang may tutulong nito para sa pagtayo ng pipino. At saka isa pa, dapat hindi lamang po natin isipin yung mga pang-sexual na bagay, kundi dapat ay kasama rin ang pagmamahal. So, pwede natin gawin yon ng may pagmamahal at romantikong galaw. Ayan, mahalaga rin ang komunikasyon sa asawa. At kaya nga, lagi natin tatandaan, tayong lahat, ay tayo ay gagaling, lalakas, at titigas ang pipino. Pipino. So maraming salamat po. And I love you all. Pagpalain po tayong lahat ng po may kapal. Tulungan tayo ng Diyos. Tulungan din natin ang ating sarili. So maraming salamat po.